Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napaka-intense, wild game, crucial game sa pagitan ng kupunan ng San Antonio Spurs kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Dito nga sa game na to mga ropa ay tambakol na ng umigit sa 19 points sa kupunan ng Minnesota Timberwolves buong game. Pero doon nga sa dulo, nagawa nilang kumambak mga ropa at nagkaroon ng napakalupit na game winning shot doon sa may dulo at isang puntos lang ang naging lamang ng Minnesota Timberwolves doon sa may dulo. May himala, totoo ang himala at pinatunayan yun nila Anthony Edwards at nakupunan ng Minnesota Timberwolves dito sa game na to. Duelo dito ni Anthony Edwards at Victor Wembanyama mga ropa, cinematic classic ang nangyari sa game na to. Ngayon mga ropa, ito ang game recap. Talo na nanalo pa ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. What a game! Simulan na natin to. Okay, game. Sobrang init nga na simula dito ng kupunan ng San Antonio Spurs mga ropa. Ito na yata ang pinakamagandang simula nila ngayong season mga ropa. Sunod-sunod na punta sa kanilang ginagawa. Nakakuha pa nga ng 3-pointer dito itong si Victor Wembanyama mga ropa. Basket is good. At hindi pa dyan natapos ang pagbulusok sa opensa ng kupunan ng Spurs pagbubukas ng game na to. Pangalawang 3-pointer dito ni Harrison Barnes mga ropa ay nakuha niya sa may right side at after niya nagpop si Champagny dito sa may top of the 3-pointer. 3-pointer ulit para sa kupunan ng Spurs kaya sa isang iglap naging 16-0 ang score mga ropa. Bokya pa rin dyan ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. At sa pagkakataon na to mga ropa, heto na nakuha na ng Wolves ang unang punto sila sa katauhan dito ni Anthony Edwards. Basket is good. At sinigundaan pa yan dito ni Jaden McDaniels doon sa may lalim, doon sa may paint. At si Donte DiVincenzo mga ropa ay nag-ambag na rin ng puntos dito sa may long range bomb. Nakasingit pa nga ng another mid-range jumper dito si Anthony Edwards mga ropa at si Clark ay nagpundar na rin ng easy 2 points dito mga ropa. Yun nga lang si Luke Cornet ay nagkaroon ng second chance points doon sa may lalim. Pero si Julius Randle mga ropa attacking his way through the basket para sa easy 2 points. Yun nga lang mga ropa, uminit ulit dito ang kupunan ng Spurs. Champagny mga ropa nakakuha ng 3-pointer. At after nyan si De'Aaron Fox, midi jumper. At si Keldon Johnson mga ropa ay nag-ambag pa dito, nagpabaon pa sa may first quarter. Kaya pag bumukas sa second quarter mga ropa, 31-24 ang score. Still, lamang pa rin dyan ang kupunan ng Spurs. Opening ng second quarter mga ropa, pinanis kaagad dito ni Victor Wembanyama ang kanyang fellow Frenchman. Yun nga lang bumawi na dyan. Itong si Donte DiVincenzo, nagkasagutan nga ng opensa dito mga ropa. Champagny sa may 3-point area. Bones Highland mga ropa ay nakakuha din ng 3-pointer dito. Biglaan nga bumulusok sa offense dito ang bunang Minnesota Timberwolves mga ropa. Nakakuha pa ng good drive yan itong si Nasrid at after nyan perimeter jumper pa na ipasok dito ni Anthony Edwards. At nagkaroon pa nga ng good drive dyan si Anthony Edwards mga ropa. Sunod-sunod na puntos ang ginawa dito ng kupunan ng Wolves. Kaya sa isang iglap naging 37-35 ang score. 2 points na lang lamang dyan ang kupunan ng Spurs. Yun nga lang mga ropa, napigilan ng Spurs sa momentum dyan ang kupunan ng Wolves sa putback dito ni Luke Cornet. At si Keldon Johnson mga ropa ay uminit na rin sa pagkakataon na to kaya natambakan ulit dyan ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Siya ang pinakamagaling na bench player ng kupunan ng Spurs mga ropa. 3-pointer pa dito kay Keldon Johnson. At sa pagkakataon na yan, pinanis ulit ni Victor Wembanyama ang kanyang fellow Frenchman na si Rudy Gobert. Buti nga mga ropa si Anthony Edwards yung nakatsyanin ng super layup dito mga ropa. Yun nga lang sa pagkakataon na to, nasita ng alley play si Victor Wembanyama doon sa may lalim. At sa pangatlong beses mga ropa ay pinanis ulit ni Victor Wembanyama ang kanyang fellow Frenchman na si Rudy Gobert dito sa may mid-range jumper. Kaya pagbubukas ng third quarter mga ropa, tumataginting na 55-40 ang score. Still, lamang pa rin dyan ang kupunan ng San Antonio Spurs. Ang masaklap dito pagbubukas ng third quarter mga ropa, Victor Wembanyama ay may hawak ng bola. Binabantayan ulit siya dito ni Rudy Gobert. Si Rudy Gobert naman mga ropa hindi makapag-commit dito sa may ibabaw sa may depensa. Enough space ang mayroon dyan si Victor Wembanyama at harap-harapan lang. Tiniraan niya ng 3-pointer dito ang depensa ni Rudy Gobert. Pang-apat na beses mga ropa dito naman sa may 3-point area. Panis ang depensa dyan ni Gobert. At masama nga ulit ang balak dito ni Victor Wembanyama mga ropa. Back-to-back 3-pointer sana siya pero nagmintes. Pero si Julian Champagny mga ropa ay nakuwang slam dunk niya second chance point. Kung at sa pagkakataon na to mga ropa, tumataginting na 63-45 pa rin ang score. 18 puntos ang lamang dyan ang kupunan ng Spurs pagbubukas ng third quarter. Buti nga mga ropa, nakatsyaani ng puntos dito itong si Donte DiVincenzo. Yun nga lang mga ropa, sa 5 sunod na pagkakataon ay pinanis ulit ni Wemby. Ang depensa dito ni Rudy, kawawa na si Rudy kay Wemby mga ropa, easy 2 points para kay Wemby. At samantala mga ropa, si Anthony Edwards naman, monster drive ang ginawa dito mga ropa, panis ang depensa dyan ang kupunan ng Spurs. Yun nga lang mga ropa, sa pagkakataon na to, heat wave na si Victor Wembanyama.
Si Julius Randle naman na napili niyang panisin dito mga ropa sa may 3-point area at pagkatapos niyan, ang ganda pa sa papapunta kay Keldon Johnson doon sa may ilalim, doon sa may paint. At pagkatapos ito mga ropa, good attack pa ang ginawa niya ni Keldon Johnson. Kaya 3 minuto may na natitira this may third quarter, 75-58 pa rin ang score, tambakol pa rin na 17 points dito kung ng Minnesota Timberwolves. Yun nga lang mga ropa, buti na lamang bago matapos ang third quarter na to. Si Nasrid ay nakapukol ng 3-pointer dito, easy money. At another one mga ropa, same spot, same shot, same result para kay Nasrid. Pumasok na naman back-to-back 3-pointers nga mga ropa. Yun nga lang, si Keldon Johnson, pinakamabangis na bench player mga ropa, ay nakasagot dito sa may right side. Nakasagutan pa nga ng 3-pointers mga ropa bago matapos ang third quarter na to. Tinapos si Nasrid ng 3-pointers sa may right side mga ropa, pero still, lamang pa rin ang 14 points sa kubunan ng Spurs pagpasok ng fourth quarter. At pagpasok ng fourth quarter mga ropa, mabilisan lang si Bones Highland ay pinull the trigger kaagad sa long range bomb. Pumasok naman yan mga ropa, basket is good. At after nito mga ropa, itong si Nasrid ay aggressively na nga mga ropa, inatake dito ang depensa ng kumunan ng San Antonio Spurs. Nakapagpunda naman siya dyan ng easy 2 points mga ropa. At nung nagmando na ng bola dito si Anthony Edwards mga ropa, sabay balansa ng bola at nag-end naman bola sa kamay dito ni Dante DiVincenzo sa may right side corner 3-pointer. Successful play to para sa kumunan ng Minnesota Timberwolves, 3-pointer para kay Dante DiVincenzo. Basket is good. Kaya 6 na minuto megit na natitira din sa may fourth quarter. Naging 91-82 ang score. Baba sa 9 points ang inahabol dito ng Minnesota Timberwolves. At ang malupit pa nga dito mga ropa ay nag-ambag pa dito si Anthony Edwards. Dito sa may ibabaw mga ropa, 1-on-1 isolation play. Walang help defense na binigay dito ang ng San Antonio Spurs. Pinanis dito, niluto dito ni Anthony Edwards. Ang depensa ni Champagny. Basket is good sa may 3-point area. Panis dito si Champagny. At sa pagkakataon na to mga ropa, nagsagutan na nga sa opensa ang dalawang ipunan, naging clutch moment na nga to mga ropa. This time naman, si De'Aaron Fox ang sumagot dyan against kay Anthony Edwards. Yun nga lang mga ropa, si Nasrid ay sobrang init na dito sa kanyang opensa. Ayaw nang mag-mint na si Nasrid mga ropa, pumasok ang tirado dyan. Kaya sa senaryo na to, 95-91 ang score mga ropa. 4 na lang ang inahabol dito ng Minnesota Timberwolves. Wala nang 5 minuto natitira dito sa may game. Crunch time na nga to mga ropa at nagkaroon pa ng fast break dito ang ng Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards ulit mga ropa, palitan nga sila dito ni Nasrid. Siya ulit ang nakapuntos dyan mga ropa, basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, heto Nasrid ulit ang gumalaw dito sa may opensa, pero naibigay niya yung bola dyan kay Julius Randle. Si Randle na ang bahala doon sa may ilalim. Pumasok na ang tirada, may kasama pang foul. Basket is good para kay Julius Randle. Kaya halos 3 minuto na lang natitira dito sa may game. Nagkaroon na ng deadlock mga ropa, all 96 na ang score. Nakahabol, nakakampak na dito ang umuna ng Minnesota Timberwolves. Pero grabe din talaga ang pagka-clutch ni De'Aaron Fox mga ropa. Lagi siyang may sagot sa tirada ng umuna ng Minnesota Timberwolves. At sa pagkakataon na to, heto, nagkaroon ng offensive rebound dito si Julius Randle. Sumali na nga siya sa offense festival dito ng dalawang upunan. At si Anthony Edwards mga ropa ay nakuha pa ang kanyang perimeter jumper. Kaya sa unang pagkakataon mga ropa dito sa game na to ay napanghawakan ng Wolves sa kalamangan kontra sa upunan ng Spurs. Crucial moment na nga sa pagkakataon na to mga ropa, dito sa may transition na swingan ng bola dito ni De'Aaron Fox, itong si Stephon Castle. At clutch 3-pointer na pasok dito ni Castle mga ropa para mahawakan ng Spurs sa kalamangan sa 1 puntos. At wala nang 1 minuto natitira dito sa mga ropa, crucial moment na nga. Si Jaden McDaniels mga ropa ay nakakuha ng clutch perimeter jumper dito mga ropa, pumasok yan. Ngayon lamang ng 1 punto sa kubunan ng Minnesota Timberwolves. Nagpalitan na nga nila mga ropa at segundo na lang natitira. Bawat tirada dito mga ropa ay sobrang importante na. At si Mr. Clutch player para sa kubunan ng San Antonio Spurs ay si De'Aaron Fox mga ropa. Hindi nga siya nagbibintes sa kanyang midi jumper, basket is good ulit. Ito na nga mga ropa, final possession para sa kubunan ng Minnesota Timberwolves. 20 seconds mahigit na natitira din sa may fourth quarter. Lamang nga ng 1 puntos dyan ang kubunan ng Spurs. At ang walang iba mga ropa, ang may hawak ng bola dito ay ang kanilang star player na si Anthony Edwards. Walang takot mga ropa, Mamba mentality. Ang bumabantay pa sa kanya dito ay walang iba kundi si Victor Wembanyama. At ginalawan niya ni Anthony Edwards mga ropa na iwanan si Victor Wembanyama. Close out doon si Luke Cornet sa may ilalim. Yun nga lang, mas nanaig dito si Anthony Edwards. Panis ang dalawang player dyan ang kubunan sa San Antonio Spurs. At dahil dyan sinirada na yan ni Anthony Edwards, basket is good, sobrang clutch niyan. Napangawakan na ng kubunan ng Minnesota Timberwolves sa kalamangan.
104 to 103 ang score mga ropa. Segundo ang natitira din sa game na to. May oras pa naman para sa kupunan ng San Antonio Spurs mga ropa. Nagkaroon sila ng play dito na kung saan nagkaroon ng tirada dito si Victor Wembanyama. Yun nga lang mga ropa, nagmintes ang tirada dyan ni Wemby. Nakuha nila ang offensive rebound ni Aaron Fox mga ropa. Sa wakas nagmintes din dito at dahil nga dyan, comeback is real para sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Grabe naman comeback yun mga ropa. Sa uli nga, naging 104 to 103 pa ang score. Solid win by the Minnesota Timberwolves. Sobrang clutch ng laban na yon. Leading scorer nila si Anthony Edwards mga ropa, wala nang iba with 23 points. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa napakagandang laban na to? Anthony Edwards versus Victor Wembanyama. Comeback is real, totoo ang imala. Pwede kayo mag-comment dyan sa bad opinion, magkwentuhan tayo.